Imbis na total ban, gustong i-regulate ng PAGCOR ang online gambling sa bansa. Pero sa gitna ng mga pagdududa, kaya ba talagang siguraduhin ng ahensya ang responsible gaming, lalo na sa mga kabataan? Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Regulation at hindi total ban. Yan ang tindig ng PAGCOR sa kapalaran ng online gambling sa bansa. Bagamat marami raw kailangan solusyonan ng PAGCOR para maiwasan ang online gambling addiction at maisulong ang responsible gaming, naniniwala sila na kaya itong solusyonan ng tamang regulasyon. Ani PAGCOR CEO at Chairman Alejandro Tenco, nasa mahigit 60% daw ng existing online gaming sites ang illegal, pero hindi raw ito nag-ooperate sa Pilipinas. Ito po ay mga dayuhang tinatarget ang mga customer na Filipino. Nakikipag-ugnayan po ang PAGCOR sa DICT, sa CICC, gayon din naman po sa PNP Anti-Crime, not Anti-Crime, but Cybercrime Department, gayon din po sa NBI at sa Philippine National Police para po masugpo natin ito. Ayon din daw sa pinakahuling datos ng PAGCOR, mahigit 12,000 na raw ang nahuli at nai-report nilang illegal online gambling sites. Nang tanungin naman ni Assistant Minority Leader at Akbayan Representative Chel Jokno kung may mga hakbang ba ang ahensya para protektahan ang mga Pilipino sa kapahamakang dulot ng online gambling. Totoo pong hindi perfecto ang PAGCOR sa kanilang mga regulasyon, pero I am assuring the members of this committee and the other members of the House who are present today that we are trying our best to make certain adjustments that are needed so that we could be able to cope with the exponential growth of online gaming not only here in the Philippines but in the world as well. Ibinahagi naman ni Kabataan Portalist Representative Rene Co na ayon sa isang pag-aaral, 66% daw ng gumagamit ng online gaming sites ay aged 18 to 24 years old, kaya ikinababahala nila ito. Pero paliwanag ni Tenco, mahigpit ang kanilang age regulation pagdating sa online gaming. You are required to register first before you can play. And in the registration, you have to state your age and you have to present at least one valid government ID. Mayroon din daw silang responsible gaming department na in charge tumulong sa mga biktima ng gaming addiction. Paliwanag ng PAGCOR, malaki ang naitutulong nila sa ekonomiya ng bansa, lalo pat mataas ang kanilang income generation mula sa gaming operations. Base sa kanilang 2024 data, 97.52 billion pesos ang kanilang nakalap mula rito, habang 111.71 billion pesos naman ang kanilang naging total income sa parehong taon. 9.71 billion pesos naman ang kanilang total tax payment sa Bureau of Internal Revenue noong 2024. Samantala, from January to June 2025 ay nakapagtala ng 38.10 billion pesos na contributions to nation building ang PAGCOR. Kaya sana raw ay maikonsidera ang proposal na i-regulate na lamang ng maayos ang online gambling sa bansa. Suportado raw ng PAGCOR ang mga panukalang batas na naglalayong i-regulate ang online gambling sa Pilipinas, pero sinisiguro na rin daw nila mismo na ang agency licensed sites ay mahigpit na sumusunod sa kanilang mga patakaran. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.